Hi guys, so for today I'll be sharing with you kung paano ko nagawa itong dalawang elephant na gagamitin as cake topper. So, yung nagpagawa nito is pangalawang beses na siyang umorder sa akin. Di ko lang maalala yung pangalan nung isa pero ginamit din siya as cake topper, and this time yung una pala na order niya sa akin is naka 2D type lang yun. So this time nagpagawa siya ng 3D na elephant. So dalawang klase yung pinagawa niyang elephant na may binigay din naman siyang sample sa akin pero iniba ko ng style. Mahirap din kasi yung gagayahin mo yung isang bagay. Syempre iba yung gumawa nun, iba din naman yung sarili kong gawa. So, iba-iba tayo ng kamay. Most of the time, hindi na siya nagagaya talaga. Meron din talagang time na gusto ko man gayahin ulit yung ginawa ko na before. Hindi ko na siya magaya. So, nag-iiba na ako ng style. Hindi ko na siya inuulit-ulit. Kasi ang hirap gayahin ulit. So, yun. So, this time, magkaibang style yung gagawin kong elephant. And just for recording 2, gusto ko rin na i-record tong mga ganito para next time na gagawa ako ulit is eto na rin yung papanoorin ko. Meron akong reference. Actually, marami na akong nagawang elephant. Hindi ko lang siya nabibideo. So, this time, gumawa ako ng video para sa susunod is may reference na ako ulit. Siyempre, sa dami ng ginagawa kong fondant, nakakalimutan ko din kung paano ko nagawa yung isang bagay, yung isang klase ng fondant na pinagawa. So, ito, just for recording, para may reference din yung iba na pwede nyong gayahin paano siya nagagawa. So, ito, nag-color lang ako ng black, konting black na may light blue doon sa fondant natin na white para mapalabas natin itong gray. Kapag pure black kasi ang hinalo mo dun sa white, hindi siya lalabas na gray. Nagmumukha siyang very light purple, parang ganon. So, ang gagawin mo para maging gray siya is hahaluan mo siya ng very light blue para mapalabas mo yung ganitong color. Ayan. So, ito yung sa nose naman is tutusukin mo lang naman. So, ito na yung pangalawang ginawa ko. Yung pangalawa naman is ibang klase din siya. More on yung ginawa ko dito sa eyes niya is nag-paint ako. And inattach ko lang yung nose nito. Yung isa kasi is nakadugtong talaga siya, yung nose niya dun sa pinaka-head ng fondant natin. So, hinulma ko lang siya manually, pero ito is inattach ko yung pinaka-nose nitong elephant na to. And then, yung sa eyes naman is nag-attach lang ako ng white and then light gray na bilog, saka ako naglagay ng paint. So, paint na yung ginawa ko dito kasi yung sa itsura nung ginayahan ko is mahirap gayahin yung eyes niya if ifo-fondant ko ng paunti-unti. So, dito, kapag magpipaint ka kasi, pwede mong i-blend kaagad yung mga klase ng eyes niya kung anong color ng eyes niya, ganon. Ito kasi may something very, very light brown na halo-halo siya dun sa eyes niya. Ayan. So, after ko nga magawa yung head niya, ito, sinunod ko na yung sa body niya. Ayan, saka ko siya inattach. Ito, panoorin nyo kung paano ko siya natapos. And then, gumawa din ako ng iba pang mga balloons na i-attach dun sa pinaka-cake kasi nga, may pinakita din siya na design sa akin ng gagayahin. Ayun, dinagdagan ko na lang siya ng iba pang balloons. And eto nga, eto na siya nung matapos. So, yan, nilalagyan ko rin siya ng konting blush on para mag-iba naman yung aura nung elephant natin. So, if you want to order, just message me. Ito rin po yung ginagamit kong account sa Facebook ko and sa Messenger. Hanapin nyo lang po Rosil Francisco Pablo and there, makaka-order ka nito sa akin. Yun lang po. Thank you sa panonood. Don't forget to subscribe. Bye!